Ang gusto ko lang talakayin, yung pagkaiwas-iwasan lahat ng vlogger na topic. Marahil dito sila takot. Kaya yan ang ibig kong talakayin. Ito yung shadow government. Kasi lahat yan, hindi nila ayaw, iniiwasan nila ito eh. Kung shadow government ay nangangahulugang madilim ang tinatahak ng gobyerno natin. Ngayon, kung madilim ang kulay ng mundo, ang gobyerno natin ay hindi puti, hindi rin itim, kundi kulay abo. Kaya pala yung mga estraleta, nagbubudbud ng abo sa ulo nila bilang pagsisisi. Ang panang shadow government ay yung naglalarawang kung saan ang namumuno ay isa lamang figurehead. Ibig ko sabihin, kung figurehead ay wan lang siya, palamuti, hindi makapagdesisyon ng maayos. Bakit? Kasi lahat ng presidente natin ng bago ka maging isang bago ka maging isang national advisor o di kaya national defense, pinapupunta ka muna sa Amerika, binibriefing ka. At yung ang nagbe-briefing doon ay yun si Kathleen kalimutan ko na yung apelyido, babae yan, na siya ang deputy ng National Defense ng Amerika. Kaya, hindi ba anyo, ikaw Gibo, huwag mo sabihin na hindi totoo ang pinagsasabi ko. O ikaw anyo, lahat kayo nagpupunta sa Amerika bago kayo maibigay sa inyo yung katungkulan na yan. Magbibigay ng 5 yan. Pagkatapos pipili sila kung sino ang nila. Pag sino napili nila, papupuntahin na sa Amerika. Doon i-briefing lahat ng gagawin ninyo. Kaya yung mga natin, yung mga lumalabas sa Pangulo natin dito, puro mga senaryo lang yan ang mga gawain nila. Dahil yan, kaya sinasabi ko, figurehead, palamuti lang. Kung palamuti, di mga inutil. O kaya nga si Bongbong, ano ngayon, tahimik. Sinong gumagalaw? Si Juan. Baka sakali maguyo nila ako, sabihin nila na, ay tahimik ito, mabait ito, ulol. Yung sinasabi ko sa inyo. Ngayon, kung ganyan ang natin, magkakaroon ng shadow diplomacy. Ano ba ang shadow diplomacy? Di ko anong iutos ng national advisor o di kaya ng national defense kay yung uto-uto o bugok na Marcos na siyang panggulo ngayon, yun ang susundin niya. Yan ay yung kanyan. Mangyayari dyan, yung mabababoy ang constitution natin. Hindi masusunod. Kaya ito, i-share ninyo ito para malaman ng taong bayan na binababoy tayo ng Amerika. Kailan ba nagsimula ang dito? Ang shadow government. Kasi nung bago magdeklara ng independence natin, merong silang ginawa na mga tuntunin na susundin bago ibigay ang independensya ng Pilipinas. At doon sa 13th Amendment, may provision doon na nakalagay, lahat ng raw material na makukuha o likas din yaman na makukuha sa
dito sa Pilipinas ay kailangan ibenta natin sa labas. At kung ibebenta mo sa labas, tayo naman ang bibili ng mga finished product. Hindi ba kalukuhan yan? Katarantaduhan yan eh. Oh. Mantakin mo yan. Dito man gagaling yung lahat ng materialis. Gaya ng paggawa ng mga sasakyan. Nandito mga bakal, nandito mga chromite, nandito mga mga manganese. Pero hindi tayo makagawa ng hindi tayo makagawa ng sarili nating produkto. Kailangan ibenta natin sa labas. At tayo naman ang bibili ng mga gawa na. Katulad sa Japan. Wala naman minahan sa Japan na bakal, mga manganese, mga kung ano-anong mineral. Oh. Bakit sila nakakapaggawa ng kotse? Nakakapaggawa ng mga sasakyan? Tayo naman ang bumibili samantala galing dito yung O, di alam na ninyo kung bakit. Yung pangwawalang yan ng Amerikano na yan, mga matagal na. Kung ganon, anong magiging effect? Bakit pumayag ang mga dito? Kasi puro mga bayaran, noong pa bayaran na yan. At isa lang ang nakipaglaban dyan. Yung ang sinasabi ko noon pa. Si Claro Imrecto, na talagang makabayan yan. Na hindi siya pumayag. Pero yan sinaruha sa mga puro mga magnanakaw yan eh. O, mga bayaran. Kaya napakahirap yan eh. Pero yung apo niya yata yan, si Recto, kasi tiga Batangas yun eh. Tignan mo, magnanakaw din yun. Kaya napakahirap ngayon kung ano idudulot nun. Kung ganun ang mangyayari, magkakaroon tayo ng shadow economic. Economy. Ano naman ang shadow economy? Ito'y lalong kilala sa mga tinatawag natin na black market. At ang isang lihim, at ito ay isang lihim na ang transaksyon ay may aspetong illegal. Yung black market, illegal yan. Sa makatwid, baga, labag sa batas. Kung kaya itinuring na nakakasama sa ekonomiya ng bansa dahil ang pag-iwas sa pagbabayad ng mga takdang ibiniwis. Kasi may mga kanyan eh. May mga halimbawa yan. Yung pangangalakal sa droga, magpapasok sila dito ng droga, ibebenta nila. Yung human trafficking, illegal na pagpapalit ng pananalapi. Yan yung ginagawa ngayon ni potang inang joke no na yan. Illegal yan eh. Yung pagkatapos yung logo ng HSBC nandoon, bakit logo ng HSBC niyan? Kasi yung ang sinasabi ko, yung na yan, yung HSBC sa London, binili ng Silicon Valley. Bakit nagpupunta si Marcos sa Silicon Valley? Anong gagawin niya doon? Pwede naman niyang kausapin ng doon sa APEC, yung mga businessman doon dahil nagpupunta doon. Gusto niya siguruhin. Gusto niya siguruhin talaga na kung paano may iwasan ang paglalantad ko sa putang ina niyan. Yung mga counterfeit na yung pinapalsipikan nila yung mga produkto, ginagaya. Gagayahin nila. Nalabag naman doon sa patent eh. Kaya lahat yung mga yan, hindi pwede yan. Yung hoarding, yung i-imbak nila para tumaas ang presyo. Yung corruption, smuggling,
kung tutusin, kung ikaw nag-smuggle, dapat mababa ang presyo. Mantakin mo sibuyas, tumaas ako. Bakit tumaas ng 800? Sibuyas, ibibenta 800 pesos noon. Bagong upo yan. Kaya nga, panayan labas niya sa labas ng bansa, nangaakit ng mga investor. Pero sino magtitiwala dyan? Kilala ang mga Marcos na magnanakaw. Doon pa lang, sira na sila eh. Yung illegal gambling, hindi nagbabayad ng mga tax lahat yan. Yung illegal mining, pagkatapos sasabihin 100%. Sila, ang party lang natin, pakinabang lang natin ng mga mamamayan ay yung mga trabahador. Dapat yan meron tayong 60%, pero hindi, ang ginawa nila 100%. Yan putang Marcos na yan sinasabi ko, ang sarap ng good mo yung mukha mo sa simento ng Malacanang. Tandaan mo yan. Ngayon, kung ganyan na nangyayari niyan, magkakaroon ng dapat yung shadow price, yung presyo. Pero ang nangyayari, sila lang ang nakikinabang ang lalong ilinulugmok ang mahirap. Ang epekto ng shadow economy ay inflation. Yung pagtaas, unti-unti pagtaas ng mga presyo yan. Kaya yan, ang sinusunod ng putang inang Marcos na yan, yung anak ni Marcos, na tunay na anak ni Marcos, dahil hindi naman yan yung kumandidato Sinasabi ko na noong pa, hindi yan ang kumandidato. Kaya yan, bantulot din yan sa ICC na dahil malalaman, shadow government. Hindi siya ang kumandidato. May reklamo ako sa ICC. Kaya yan ang kinakatakutan niya na papasukin dito ang ICC. Kaya yan, hawak ni Duterte yan. Pero si Duterte, hawak naman ng China. Paano ngayon ang gagawin natin? Halos lahat dito, binibili ng China yung mga malalaking kumpanya dito. Katulad yung sa transmission grid. Yung mga itatayo nilang kwan. Wala nang pera ng kwan. Ang gusto ng putang inang mga Marcos na yan, makikutsaba ako sa kaya nga inaalok ako ng 7% Ang sabi sa akin, sapat na yan sa'yo. Hindi ba tade? Yan ang sabi mo? Ang sabi ninyo sa akin, kasama mo si Bilbes. May isa pang babae na kasama kaya sa inyo, pero hindi ko napapangalanan, pero alam kong pangalan. Siya mismo ang nag-alok. Tapos sasabihin ninyo, guni-guni. Kung guni-guni yan, bakit ninyo ako pinapatulan? Kaya yan ang mga hindi tamang gawain nila. Dahil ito, maraming epekto talaga, yung inflation na yan. Unti-unting tataas ang presyo. Katulad ang ginagawa nyo sa mga driver ng mga jeepney. Kinakawawa ninyo. Pagkatapos, pagpuan, hindi makabayad, hatakin. Ngayon ang palalabasin ninyo yung mga truck ni Jimmy Chua. Sino ba si Jimmy Chua? Enchik ya, Chua din yung kwan ng mga Marcos noon. Sino ba dati si Jimmy Chua? Dalawang nakikuan lang na minibus yan sa EDSA kilala ko yan. Naging asawa lang niya yung ampon ng anak ng yung ampon ng may-ari ng Victory Liner. Kaya naging pinag-umpisahan niyang 5-star na yan. Ewan ko, 4 na truck lang yata yung tumatakbo noon dyan na kaya lang naging sakayin niya noon dahil may TV sa loob. Sila nagpauso niya noon.
Ano ba? Jimmy Chua. Yan ang ngayon palilitawin na ninyo. Lahat ng transportasyon dito, lahat yan mawawala, kundi sila na lang, mga inchik ang pinayayaman nyo. Kaya, imposible na hindi magkakutsaba yan, dalawa na yan. Kung wari lang yung away-away na yan. Pero sila, naguguluhan, walang pondo. Kaya, ang mangyayari niyan, magkakaroon ng inflation. Ngayon, kung magkakaroon ng inflation, para makontra mo yan, inflation na yun, unti-unting pagtaas ng itataas mo din ang interest rate. Ngayon, kasi isa pa ito sa mga pagnanakaw nila, yung surplus, yung sobra na naipon sa isang ahensya, hindi na nila ibibigay yan, bubulsa na nila. Dapat yan, iniipon yan para dadagdagan na lang. Ganyan din ang ginagawa sa DSWD, yung mga local government na yan. Kaya yan ang pinakukuhan ko sa kuha doon sa Maria. Pinauuna ko sa Maria Aurora. Dahil kinalaban nila ako eh. Ngayon, kung kanyan, hihina ang pag-angat ng ekonomiya natin. Dahil sa inflation na yan. Kasi, ikukan mo, pagkatapos uutang ka, ay yung kikitain mo sa tax. Etong yung surplus dito, ibidadagdag mo doon sa surplus, doon sa taxes na makukulikta, at yun naman ay pambabayad mo doon sa yung utang, taunan na utang, babayaran mo yon. Ngayon, pag kinulang, uutang ka na naman. Pag utang mo, madadagdagan na naman yung utang mo. Kaya yan, may mga chain reaction lahat yan. Hindi mawawala yan. Pag binayad mo, di kulang pa yung pambayad mo, uutang ka para may dagdag dito. Kaya palaki ng palaki ang utang, kaya lumaki ang utang ng Pilipinas. Kuno, kung talagang may utang. Dahil kung gano'n na lagi ang mangyayari niyan, panay utang, dadating tayo sa recession. Pero anong ginawa ni na Jokno? Yan ang sinasabi ko. Hindi mo dapat babuyin ng pananalapi ng bansa. Yang 1,000 na sinasabi nyo, na may logo, na may agila, hindi yan pera. Yan. Kaya kayo, ang ginagawa nyo, Ponzi scheme. Yung tubo lang ay ibibigay nyo, pero yung kapital, hindi ninyo ibibigay. Kaya nga sinasabi, onshore. Dahil dito nga, para dito lang sa Pilipinas yan. Ari na nagpapalabas ng kwan. Di yung kwan na yan. Ang nagpapalabas dyan, hindi yung bangko. Yung pera ninyo, papalitan yan. Pero yan, hindi tunay na pera yan. Pero pinagagamit na pera. Lahat yan, pambababoy yan. Yung putang inang joke nun yan, hindi ba? Kwan? Salsera, hindi ba totoo yung sinasabi ko? Na yan ang kwan nyo, magpalibas sa magkakakutsaba kayo. Huwag nyo sabihin na hindi totoo na pinagsasabi ko. Ngayon, kung ganyan ang mangyayari, magkakaroon tayo ng shadow banking. Dahil yung mga pera na nakalagat doon na dolyar, na nakapangalan sa akin, ano ngayon? May swift code yun. Sa BPI, 3 trilyon yan. Kung wari ko, linalabas na ninyo yung pera na yan. Maring binabalik ninyo sa HSBC. Kaya yan, pag lalayasan tayo niyan. Kaya mag-isip na kayo, magkaisa tayo. Ako lang na nagkikipaglaban, ako lang naglalantad ng katotohanan. Lahat ng vlogger, lahat ng mainstream media, puro mga bayaran yan. Tumatanggap yan ng mga payula o di kaya mga junket. Basta yan, lumabas sa ibang bansa. Junket na yan.
Ikaw ba, sarili mong bulsa, gagastos ka para magliwaliw ka lang? Katarantaduhan yan. Lahat yan mga bayaran. Kung wari, nakikikampi, pero may kinakampihan din. O hindi ba makanas? O. Kaya nga, sinisang kan, baka sakaling maguyo nila ako na talagang mabait yung putang inang Marcos na yan. Mabait ba yan, rapist na yan? O killer? Nako. Kaya napakahirap ang kwan natin. Kaya pala, lumalabas ngayon na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay extension office ng Federal Reserve Bank. Bakit ako binigyan ng authority ng Federal Reserve Bank na i-take over ko yung nandoon sa Dewey Boulevard na BSP? Kaya lumipat sila dito sa Timog. Di alam na ninyo. Pinatitik over ako doon. Hindi naman ako sira ulo na basta-basta kakagat. Dahil nung sinilip ko, nandoon yung MBI sa gate na. Nasa gate. Pagkatapos yung si Jack, General Eugenio Ocampo, na sinasabi niyong TBM, nandun na sa loob ng Malacanang. Kung magkita kami yun, magtatawanan lang kami. Pero hindi niya ako kailangan, dahil yan, nakikiusap lagi sa akin yan, na kami na ng dalawang magkakwanan na, magka-body-body. Ayaw ko ng mga ganun na kakawawain na naman na mahirap. Kaya napakahirap lahat yan. Di alam na ninyo na extension office ng kaya yung na yan, kasama sa sindikato ng BlackRock. Pagkatapos, ang kakwan naman ng Vanguard sa China. Kaya yung mga hulog na maliliit na bansa ay napupunta, yung mga third world countries, napupunta sa HSBC. Yung HSBC naman, ipapadala sa ipapadala naman doon sa 1MDB at saka doon ay yung sa third world countries, ipapadala naman sa ng Bank of China. Kaya nga sinunog nila ang dokumento. Mayroon akong kopya. Paano yan? Kaya sabi ko, yun na nga lang. Kaya yan ninakaw ni Marcos na yan. Yan lang ang diniposit doon sa HSBC. Ay doon sa UBS, sa storage. Walang ibang diniposit kundi yan lang. Bukas na yan. Bakit hindi nyo makuha? Sinasabi ko nga sa inyo malapit. Bukas na yung kaban. Kaya, mahirapan kayo. Yan na yan, sindikato yan. Yung Bangko Sentral ng Pilipinas, sindikato. At namumuno dyan si Jokno. Yung Tarsier. Kaya nga ayaw na niya dahil nakakamukha niya yung Tarsier Kakawawa ang ginagawa nyo. Kaya pagkatapos lumipat siya kasi kaya malaking sahod niyan. Alam nila kung saan nanggagaling ang pera. Hindi ba Lonen? Marvin Lonen? Ikaw Punasier, yung babae dyan. Na deputy niya. Kaya kayo nagmumunini dyan dahil alam ninyo ang pinanggagalingan ng pera na hindi mula sa mga taxes. Kaya nga dito, karamihan dito hindi nagbabayad ng tax, maigit na 1,000. Ikaw Dominguez, ang naglantad niyan. Pagkatapos yung mga tindahan, kung singilin ninyo, ganun na lang.
Mm. Talit na tindahan, sisingilin ninyo ng pakalaking tax. Hindi pa umaabot ng bayaran para sa 2024, sisingilin na ninyo. Kaya lahat na lang ng pangwawalang yan, ginagawa na ninyo sa mahirap. O, sino ba nakikipaglaban ng katotohanan? Mayroon ba? O, ito ngayon isa pa. Inamin ng isa na lahat, akala ko sa Camp Aguinaldo lang ang may communication tower. Ang China. Kung yung pala lahat ng kampo, maging sa Port Magsaysay, doon sa Cagayan, o doon sa Mindanao, sa mga Bisaya, basta kung ng Armed Forces of the Philippines, nakatayo dyan ng communication tower ng China. O kung kaya sinasabi mga inutil kayo. O, ikaw, putang ina yung mga general na membro ng Iglesia ni Cristo. Kumukuha kayo ng instruction ninyo sa CIA sa pamamagitan ng, hindi ba anyo? Sa iyo pupunta yung instruction, ipo-forward mo sa mga military. Kaya nga sinasabi ko, yan ay pag-aari ng mga politiko. Na ang dapat yan, ang sinumpaan ninyo ng mga military, pangalagaan ang konstitusyon. Pagkatapos, pangalagaan ang mamamayan. Isipin ninyo ito. Lagi ninyong iisipin ito. Mas mataas ang sibilyan sa military. Dahil lahat yan. Pero mas mataas ako dahil sa akin nakapangalan lang sa akin yung pinanggagalingan ng sinasahod nyo, yung mga ninanakaw nyo, kayong mga maharlikang general. Kaya nga oras na mag-retire kayo, may mga pabaong kayo. At tapos sasabihin nitong si Sara na huwag papasukin yung ICC dito dahil daw nakakahiya daw, ilalagay sa kahiya ng bansa. Kayo naglalagay Numero 1 ka na, Sara, putang ina mo ka. Hindi na, ang asawa mo, Carpio. Sabihin ko sa iyo ang totoo. Bakit sa iyo ang ginagamit mo, na middle name mo? Para hindi malantad? Nakakutsaba ninyo yung Chief Justice Carpio? Mga tarantado kayo. Di pakanta-kanta ka pa ng inchik. Pagkatapos sasabihin nyo, ngayon, anong kwan nila? Hinahanap na nila ako. Dahil ang gusto nila, makwan yan. Yung mga utang, global debt. Yung global na utang ng mundo. Baliwalain. Makikiusap sila. Sinabi ko naman, oras na makialam ang gobyerno, wala, hindi ako makikuan. Non-negotiable, lahat ang mga kwan yan. Ganyan ang gusto kong mangyari. Bakit sino ay ang putang inang Marcos na yan ang susunod? Alam ba ninyo? Tuk-tuk, mga ganun. Parang manok na tumutok ka. Alam ko, pinanunod ako ng mga kwan dyan. Maski na yan CIA, pinanunod, minumonitor nila ako. Kaya yan, puro mga kwan yan. Kaya nangyayari, pati presyo, shadow prices na. Kaya kunikoneksyon yung mga shadow na yan. Kaya, pagkatapos, yung sabi ko, mula doon sa HSBC, yung ibang inuhulog na pera doon, sa halip na pupunta sa PNB, na kaya pinalitan ni Marcos yan na PNB, gusto niya masarili yan. Mga kayamanan na yan. Yung talagang tunay na central bank, pinalitan niya. Paano? Kung hindi niya
Kung hindi niya babaguhin ng konstitusyon, hindi niya pwedeng palitan yan at hindi rin niya pwedeng palitan ng pananalapi. Kaya nga lumabas yung bagong lipunan na pera. Pagkatapos sasabihin nyo, papalitan na ninyo basta-basta. Hindi ako ulol, hindi ako bobo. Putang ina mo, joke mo ka, hindi ako bobo. Oh. Maski na ikaw, bidadya, hindi ako bobo. Kung kayo bobo, bobo lang kayo. Huwag ninyong gaguhin ang kababayan nyo. Tanginan nyo, ginagawa nyo sa mga kababayan nyo. Sila ang mayari, yung mga may hirap na yan. Pagkatapos gusto nyo kayo magmunini. Tanginan nyo, mga magnanakaw kayo. Gusto nyo payamanin ng Amerika, payamanin ng China. Ang linulugmok ninyo. Bibigyan lang ninyo ang kwan. O yung ikaw, nagsumbong sa akin yung nasa Pangasinan. Putang ina mo, Sara ka. O. Ilang lang ang binigyan mo doon, pinapila mo pagkahaba-haba yung mga tao. 20 peraso na ayuda. O. Anong binigay mo? Ilang kilong bigas? Asukal, noodles. Wala na. Ginagawa nyo sa kapwa nyo. Putang ina mo. Animal kang Duterte ka nga, Sara ka. Putang ina ka. Pero pagtanggol mo, makanas. Pagtanggol mo. Putang ina mo. Ikaw din, nung mag-retire ka, may tinanggap ka. Huwag mo sabihin na wala kang tinanggap. Ano ka, general? Kuwang ka, mahali kang general ka. Putang ina ka. Ako'y nangangalaiti sa mga ginagawa nyo sa kababayan nyo. Kung wari, matino ka, gago. Ang ina nyo. Maski na yan, bunyog na yan. Yan, tinukuan. Naku, hindi ko pinagpapaniwalaan yan. Napunta ka sa Cambodia, hindi ba? Tumuturgo? Naku, putang ina nyo. Maski na ikaw, kuan. Yung bad. Punta ka sa Spain. Nakagastos ka. Tot mo. Ang ina nyo. Kilala ko kayong mga journalist. Pera-pera. Sino lang bang hindi nangihingi ng pera sa mga taong bayan? May tumutulong sa akin pero tinuring kong utang ko yun. Ginagawa nyo. Kaya yung linalaman dyan, yung dyan na lang. Sumasakit na dyan ng mga kwan. Naiimpatyo na. Sa katakawan ninyo ng pera. Naiimpatyo na sa tiyan nyo. Hindi na kayo matunawan. Kaya nga sabi ko, lumapit man sila sa akin, kung makikialam ang Marcos na yan, kaya yan ang sinasabi ko. People's power. Wala nagawa yung mga tuta ni Marcos noon na military. Susunod at susunod ang military. Ngayon yung mga maharlikang general yan, pantakin mo. Napakaraming napakaraming general, may kita 1,000. May napakaliit na bansa. General at colonel. Kasi sila nagmumunini dyan. Mga kayamanan na yan, kaya lahat gusto maging mataas para pag naging general, may pabaon sa kanila. Ano nga yung babaunin nyo? Ang ina nyo. Kaya, nalaman na ninyo, ikalat ninyo ito, malaman ng taong bayan, yung mga pinaggagawa nila. Ngayon lang ako nakiusap sa inyo na ikalat. Para malaman. Para yan, ng kayamanan na yan ay pag-aari ng mga mahirap, hindi para sa mayayaman yan.